So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest, pinakamayaman at trilyonaryo sa balat ng Pilipinas. Mayaman pa po siya sa buong Pilipinas, sa lahat ng tao kahit kinumbine pa ang mga pera nyo. The biggest scammer daw, sabi ng mga tao. The biggest labas-masok sa kulungan. Ang Pekeng Marcos, 2 times po yan nagpalit ng pangalan. Norman Francis Leo Marcos, palakpakan sa utak ang puta ko nangyari. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Oh my God! Sabihin mo lang sa akin, ready ako! Huwag ka mo lumapit, pinito sa way. Oh my God! Si Norman Mangusin o mas kilalang Francis Leo Marcos, FLM. Sobrang sikat to mga kahombre ko nung panahon na yun. Isang Filipino internet personality at philanthropist po ito. Meron itong 10,000 followers sa Facebook, 250,000 subs sa YouTube at 4M followers sa TikTok. Bakit ganyan lang ang numbers niya? Although siya ay sikat na sikat, lalo na nung pandemic days. Naalala nyo yan mga kahombre ko? Na-delete po yung mga lumang account nito sa YouTube at Facebook dati dahil na-report siya and all, okay? Sumikat ito sa social media, hindi lang basta sikat mga kahombre ko, like super duper sumikat siya sa pamamagitan ng itinaguyod niyang Mayaman Challenge. Lumawak ang atensyon ng publiko kay FLM nang simulan niya ang kanyang Mayaman Challenge, kung saay hinimok niya ang mga mamamayan na magbigay ng mga donasyon sa mga taong apektado ng Enhanced Community Quarantine na ipinataw sa gitna ng COVID-19 pandemic. Naalala niyong lahat yan mga kahombre ko. Nag-post si FLM ng video tungkol sa challenge sa Facebook na umani ng 9M views bago ito tinanggal. Pagkatapos ay gumawa siya ng sarili niyang YouTube channel para maghamon ng maghamon. Isa sa mga kumasa sa hamon ni FLM ay ang inyong lingkod, kung maaalala nyo. At namahagi po ako ng 500 sako ng bigas sa mga frontliners sa QC. Hindi lang sa QC, ginawa ko rin niya sa Maynila. Naalala nyo naman siguro yan lahat, di ba? Now mga kahombre ko, pinuri tayo ni FLM. Mga kababayan, kaya po ako nag-live ngayon na not because meron lang pong isang umaksip ng challenge ko, no? Ito po. Sidecast, one love. Hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. You know? Sa totoo lang mga kahombre ko, nung mga panahon na yan, I was really believing in him. And in fact, nung na-issue siya, nakulong siya dahil sa human trafficking, nag-video ako at sinabi ko na I think FLM will come back stronger than ever. Yan yung mga pinagsasabi ko dati, no? Pero bakit ganun? Habang tumatagal, mga kahombre ko, realize ko na sa tuwing nalabas siya, tinotroll niya na lang ang mga tao. Ang layo na sa persona na nabuo niya before. Now, he is just a big joke. Now, he is just the biggest scammer daw. And now, he is one of the craziest criminals na labas-masok po sa kulungan. Nasaan na yung FLM na ating lahat tiningala nung panahon ng COVID? To the point na pati po yung mayayaman ay nagimbal, no? Nayanig
sa kanyang pagdating. Sa kilalang pangalan na Francis Leo Marcos ay naging questionable po ito sa kadahilanan na hindi naman daw totoong Marcos. Itong si FLM. Kine-claim noon ni FLM na siya ay associate sa isang political family na mga Marcoses na kinabibilangan daw di umano ng ex-president ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Sinabi ni FLM na sa edad niyang 17 ay hinayag sa kanya ng ina niyang kaugnay ito sa mga Marcoses. Ngunit noong 2020, nagawang magsalita ni former First Lady ng Philippines, Imelda Marcos, at sinabing hindi naman pala ito konektado si FLM sa pamilya niya. Makikita po natin dito yung request to investigate alleged fraudulent persons. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga tao na ito, no? Kumbaga, kinlaro lang yan ng dating First Lady. Naglabas din ang NBI ng isang pahayag na ang tunay lamang na pangalan nito ay Norman Mangusin. Makikita po natin dito. Norman Antonio Mangusin. Napakalayo, mga kahombre ko, sa pagiging FLM niya. At ang ating kaibigan, surprise, surprise, na si Sian Albert Gaza ay naglabas ng isang video tungkol kay FLM. Good day, everyone. This is Sian S. Gaza, and welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay na motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere biglang may lumabas na nagpapanggap na miyembro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos, trak ng bigas. Ano ba talaga? Sino ba talaga siya? Para saan ba talaga siya? Ano talaga yung motibo niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito siyan? Bigyan mo ng klaro. Akala niyong lahat, this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections dahil siya itatakbong isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Palabas lang nila yun is just a mere diversion. Kung mali pala yun siyan, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Okay, makinig kayo. This is the real reason behind. Francis Leo Marcos, under the real name of Norman Antonio Mangusin, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a front. Ang problem kasi, way back December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Ay, marami lang na itayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already, para kumubra ng milyon-milyon, okay? So maraming Pilipino, even billions. Tapos sa exit lang sila, tatakbo nila yung pera. So nag-isip sila last December, November, okay? Nakarating sa akin. Nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede lang itayo sa 2020, okay? Isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila last February and March, nung i-execute na nila, the problem is, meron ng pandemic, mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate. Naisip nila, okay, to take advantage of this COVID-19 pandemic at gumamit ng isang fraud na papalabasin nila, i-build nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist na mayamang tao na kasabog sa social media world na tumutulong, pero gagamitin lang nila ito as a weapon para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Grabe, mga kahombre ko. Meron palang gumagamit at front lang si FLM sa isang investment scam syndicate. Hindi ko lang alam kung ito ay napatunayan. Kung napatunayan to, then grabe po yan. Bakit biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere? Bakit ganun na lang yung social media mileage siya? Sobrang bilis. In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron na agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, nakilala ko rin. Doon sa isang tao na may hawak ng multiple
DDS pages. Kaya kung maiisip ninyo, di ba kayo nagtataka? Yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leo Marcos, tapos ini-edit pa nila. Di ba kayo nagtataka? Bakit lahat uploaded to different pages? At pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga DDS pages. Na sobrang tindi ng mileage, na umaabot talaga ng how many views? 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed plan between the investment scam syndicate, okay, and this particular person, si Mr. DDS Pages. Wow! This is something deep. Alam niyo yun? Take note, ang ginagamit nila ngayon na strategy, binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin yung tinarget nila, yung mga DDS pages. Kasi masang-masa to. Alam niyo, may mga DDS, tama? Hindi na natin kailangan i-elaborate. Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong ako, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman kailangan, samba yan, samba, okay? Cool to yan eh. Cool to yan. So ngayon, nung nakuha nila yung mass base na yun, as followers ni Francis Leo Marcos, boom! Parang biglang may isang kulto. Si FLM. Na siya naman talaga si Norman Antonio Mangusin. Nako yung strategy nila. Kaya yung ginagawa nila is, kinukuha nila yung puntarili yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Truck ng bigas. Pero ito, you know, yung truck ng bigas ang nasa likod. Hello, sino ba? Challenge, may challenge, blah blah blah. Di ba? Puro kuda eh. Puro kuda si FLM eh. That's the strategy, tama? Yung likod na yon, yung nasa likod, yung truck ng bigas, it's just a mere props. And based to my very, very credible source, nakausap din mismo yung may-ari ng mga trucks, okay? Nag-rent lang sila ng mga trucks, 3,000 to 3,500 para gamiting props at props lang din yung fixed na bigas na yun na pinopront nila kahit naman talaga wala sila talagang pinapamigay. Meron pa konti-konti pero yung neto nilada na chenilin na talaga nakakarekta sa tao, no? Binibigyan nila ng bigas, nirarekta lang nila sa mga politicians for the sake lang din of propaganda para mas nakahatak pa si tumataas pa yung credibility ni Francis Leo Marcos. Okay, kaya kayo lahat nabaliw. That's the reason behind kung bakit lahat may kita niya yung mukha niya everywhere. At marami nagtatanggol sa kanya mga apostoles niya because it's the DDS pages and with its followers ay naging foundation. At sinaad din po ni Sian Gaza na isa palang peke ang Mayaman Challenge. Renta lamang ang mga kagamitan at wala silang pinamamahaging goods. Well, mga kahombre ko, for Sian Gaza's comment na ito, hindi po ako naniniwala sa part na yan, mga kahombre ko. Bakit kamo? Kasi totoo po na namigay siya. Rice Emperor siya for something. Totoo na namahagi siya ng mga pagkain sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ano ba talaga scam na execute nila? Nitong investment scam syndicate, bakit sila nakipag-kutsaba dito sa DDS, Mr. DDS pages? At bakit nila ginamit ang Francis Leo Marcos? Ano yung benefit nila? Ano mga pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na ma-build na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropic icon, as a philanthropist, na isang mayaman, na tao na tulong ng tulong, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kung baga, ang ginawa nila, pinuntiryan nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntiryan nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman pag DDS talagang solid dyan kahit ano mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila Kaya ngayon, na sinuporta na sila FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, sa FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers niya, swing na ngayon yung public, at ito mga middle class, na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropist, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate, at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha to ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang nail yun. Imagine that. Believing that this Francis Leo Marcos is a philanthropist, okay, and they want to support the cause of FLM in helping the poor Filipinos in these trying times, in this COVID-19 pandemic period, okay, nang inag-donate na yung mga tao.
And dapat ang next na gagawin pa nila is magtatayo na sila ng different charitable institutions and different foundations na ang icon, ang naka-front pa rin is si Francis Leo Marcos. At itong mga institutions na to, charity foundations na to, ito yung kukuha ng marami pang donations na million donations mula sa mga company, etc. sa mga mayaman, donation. Tapos online din, okay? Online execution sa mga OFW and middle classes na gustong tumulong sa cause at napahanga na rin ni Francis Leo Marcos, bumilib na sila, kukuha rin ng donation. At yung million na donation na yun na dumadaan through different medium like this foundation na i-register nila sa SEC as non-profit organization, this blah blah brotherhood, this blah blah and all online, basta anything na makakakubra sila ng donation in the fastest way possible and also in the legal way. Okay, by incorporating it, maglalagay sila sa bangko ng 1 million, then they can take donations. Lahat yan, boom! That's the plan supposedly. At ito mga kahombre ko, medyo totoo. Yung part na yan. Kasi ang dami pong lumalabas, no? Na mga statements, na mga patunay, no? Na literal na ini-scam ni FLM ang mga OFW. Yan daw po talaga ang target market nito ni FLM. Pero, nasira lahat ng plano nila nung nahuli at naaresto si Francis Leo Marcos kamakailan. Sad, no? At hindi daw natuloy ang kanilang mga plano nung siya ay naaresto noong May 19, 2020. Dahil sa NBI, huwag niyo kakalimutan na may mga vloggers din na sumusuporta big time kay FLM, mga kahombre ko. To the point na naglalabas sila ng mga fake news, etc. So, napakadelikado nito. Happy birthday! Bagong kaarawan, bagong talpakan. Meron o wala lang naman ang pipiliin nyo nasa link down below. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Baguio Regional Trial Court, inaresto ng NBI si FLM sa kanyang tirahan sa QC. Ang pagkakadakip ay may kaugnayan sa kasong isinampa sa kanya ng Optometrist Association of the Philippines. Tandaan nyo, di ba? Kung naalala nyo, namimigay siya ng libreng mga salamin, di ba? Batay sa reklamo, lumabag ito sa optometry law matapos mamigay ng salamin na walang pahintulot mula sa Philippine Association of Optometrists. So, dinamanda ho tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ho'y walang kinikita at tayo nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Ay, wala nga ho silang kinikita. So actually, hindi ko rin alam, no, kung sobrang pangit ba ng ginawa niya na to, no? Parang okay naman kasi nakatulong din, no? Nung gumagana tong tulong na ito, nakatulong po siya sa maraming mamamayan. Well, para sa akin, itong part na to, yes. Sa nangyaring pag-aresto kay FLM, napagkaalaman ding may iba't ibang warrant of arrest pa palang nakapila kay FLM para sa mga kasong estafa, vowsy, at human trafficking. Oh my God, matitindi po itong mga kaso na to, mga kahombre ko, nakapila yan, no? Itinanggi naman ito ni FLM sa dulo at sinabing na pag-iinitan lamang ito dahil sa paggawa niya ng Mayaman Challenge. Nakulong po yan, mga kahombre ko, ng medyo matagal na panahon. I don't think na ang isang mamamayan na kayang patunayan ang sarili niya, no, na siya ay legit or whatsoever, o wala siyang kasalanan, tuluyang makukulong ng matagal na panahon. Taong 2013, nagawan tumakbo ni FLM sa Senado sa edad na 33. Ngunit dito tinanggap sa kadahilan ng 35 ang edad na kailangan sa pagtakbo sa posisyon na yun. Nagawa naman muling tumakbo ni FLM noong 2022. Ngunit idiniklara siyang nuisance candidate. Sa kabutihang palad, pumayag na po ang COMELEC na ito ay tumakbo. Ayun nga lang, sa dulo, ang na-achieve lamang niya ay 27th place na merong 4.5 million votes. Actually, napakarami pa rin doon, mga kahombre ko. 4.5 million votes. That's a lot. Taong 2025 naman, ay muling tumakbo si FLM at pinetisyon na namang isang nuisance candidate ito. At this time, ay tinanggap na ito ng COMELEC at dinisqualify siya. Nakatanggap naman ng TRO si FLM galing sa Supreme Court upang matuloy ang kanyang pagtakbo. Ngunit, sa kasamaang palad, ay officially nag-withdraw na ito for financial reasons. Chairman, formal pong
Ibinibigay sa'yo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Ayan, pirmado ko yan. Walang ano sa akin. Isa pang dahilan kung bakit ko binibidro yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. May isang netizen ang naghayag ng mga katotohanan daw ukol kay FLM, mga kahombre ko. Basahin natin, this is very long. Found this on a shared post in FB, so I'm not sure if this is 100% legit. Francis Leo Marcos' real name is Norman Mangusin. He is not an owner of any property inside Green Meadows. He is renting only as a co-tenant in the 3 houses they are renting. He has just been renting for about a month. His co-tenant is the principal tenant and not him. They are renting a house along Swallow Drive where he is staying, a house at Nightingale Street, and other house along Flicker Street. One of these 3 houses is still under construction. He is simply a front of one Chinese guy who is also renting a house inside the village, who is being given a difficult and a hard time by the homeowners due to his illegal activities and businesses. And so, this Chinese businessman is the big boss of Francis Leo Marcos, whose real name is Norman Mangusin. This Chinese big boss of Norman earned the ire of the Homeowners Association, and so he let loose this FLM to do damage to the Green Meadows homeowners. This without knowing that the homeowners have 2 chat groups whereby they have already collected and distributed individually and collectively to the frontliners and different charitable institutions, and directly to the poor and depressed area even before the lockdown. Such initiatives are still ongoing until this time. FLM was arrested year 2016 on charges of estafa and is only out on bail, and is currently evading the law by renting a property inside Green Meadows, where enforcers of the law cannot just come inside the village without first coordination with the admin and security. If you have 3 rented properties inside, then it is easy to evade the arresting officers. Wow. The charge of estafa emanated from the different complaints filed against him in Mindanao, where he used the name Francis Leo Antonio Marcos and pretended to be the son of the late Ferdinand Marcos and Remedios Antonio. In a letter addressed to NBI Director, July 8, 2019, the office of Imelda Marcos requested the NBI to investigate a certain FLM, who, according to the letter of Imelda Marcos, has claimed that he is the son of Dr. Pacifico Marcos, the brother of my late husband, and that he has been chosen by the Marcos family as the custodian of alleged wealth, which we are not in possession of. He uses my photographs on social media after photo opportunities and has produced a film positioning him as a signatory to the world's wealth. He targets wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable causes. Wow. His Chinese big boss name is Bernard Chong. If you have watched in one of his uploaded videos in his YouTube channel, you would have probably seen the plate number of the white Audi car as BRN01, which is associated with the nickname Bern in their circle. Beware of his magnanimity. He came to Green Meadows not knowing the culture of homeowners there. He could have just simply helped if he knew the residents inside. Then he would probably have known that those residents do not announce their donations and ways of giving. Panggap pa more. So ayan, mga kahombre ko, ay sulat ukol sa isang literal na resident sa Green Meadows. Ano ba ang nakikita ko kay FLM? Isa siyang napakahiwagang pangalan sa social media na ang daming tinatago. I am here to do those researches. Kung meron man kayong maitutulong, message lang ako sa Facebook page para lumawak ang ating kaalamang lahat sa ginagawa at gagawin pa ni FLM. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.